Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-grant ng piyansa kay dating Senador na Laila de Lima ay nagkaroon ng mga comments sa mga supporter ni President Duterte at saka sa mga supporter naman ni dating Senador Laila de Lima. Sabi ng mga supporter ni President Duterte ay napolitika. Nagkaroon daw siguro ng connection doon si Laila sa Marcos administration kaya pinakawalan na siya. Sabi naman ng mga supporter ni Laila de Lima ay long overdue na ito. Dahil alam naman ng lahat daw na ang mga kasong isinampa kay Laila de Lima ay gawa-gawa lamang at iyan ay political vendetta lamang. Sa madaling salita, si Laila de Lima ay yung biktima ng binggansya. Siyempre alam na ng buong Pilipino, alam na ng madlang people na ang nagpakulong kay Laila de Lima ay siyempre si dating presidente na si President Duterte. Huwag kang maingay ha. Atin lang ito. Yun. Ngayon sa totoo, wala naman talagang kinalaman yung Malacanang dahil hinayaan lang. Kasi hindi sila nakialam. Hindi sila ng impluensya. Kasi alam naman nila on the first place na magagrant na talaga yan ng bail. Magagrant na ng bail. Alam na nila. Kaya tahimik na lang sila. At saka unang-una, alam naman natin na may hidwaan na sa UNITIM. At noong isang linggo ay nagkaroon nga ng alingas-ngas na may nagkukudita daw o may gustong magbalak na agawin ang pisto ni Presidente Marcos dyan. Alam, si Presidente Duterte din daw yung yung pasimuno. Ayun. Huwag kayong maingay ha. Ngayon, yun na nga. Baka hinayaan na lang. Sa madaling salita, pinakalwalan na ng Malacanang ang dikraken. Ang sinasabi kong kraken ay hindi yung si basketball player na yung si John Mar Fajardo. Yun yung tawag kay John Mar dikraken. Ang tinutukoy ko ay si Senator Laila de Lima. Yan ang kraken ng Malacanang, pinakawalan na. Alam na natin ang mangyayari mga ilang araw pa. Nako. Sinabi na ni dating Senador Laila de Lima, dapat malaman daw ng mga tao kung bakit siya nakulong at kung sino daw ang dapat din daw malaman ng tao kung sino ang may gawa nito. At dapat ibig sabihin sa madaling salita baka ayun na ang mga katulad din na Bitalyan, dating Secretary Aguirre, ganon, sasampahan ng kaso yan. O di kasi may balak kayong mag-destabilization na ito ang ipapakawala ko sa inyo. Ito ang sasagot sa destabilization nyo. Baka sa susunod pa nga ICC na ang dumating Magandang araw sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po.